So katabi ng ano na to, Christchurch guys is yung Melaka Art Gallery dito na. So yan yung mga nagano, pwedeng experience dito. Tapos may pa-sounds mismo dun sa bike. Ito, ang ganda niya. Ayan pa yung ibang side guys. May mga hindi na. What's up guys? Welcome again sa aking channel and we are back for another Malaysia vlog guys. And for today, pupunta tayo ngayon sa Melaka. Bali ngayon nandito ako sa Terminal Bersipadu, Selatan, and yung schedule ko is 8:45. Bali itong trip na to is recommended ng kaibigan ko na nag-work dito sa Malaysia, no? Shout out sa kanya. And sabi niya, go outside Kuala Lumpur kasi hindi lang naman daw yung Kuala Lumpur yung magandang pasyalan. And ito yung isa sa mga recommendation niya. And ngayon papunta na tayo doon, no? So right now it's 8:27, so nasa 15 minutes mahigit pa yung paghihintay natin bago tayo mag-depart dito. And kumuha na rin ako or bumili na rin ako ng tubig and ano kasi hindi pa ako nag-aalmusal, guys. Kasi masyadong maaga. Usually gumigising ako around 10 a.m. Kung tutuusin medyo late, no, kasi kung pupunta ka ng Melaka at one day ka lang doon, dapat mas maaga pa sana, around 6 o'clock ganyan. Meron din mga 4 a.m. Pinakamaaga yata is 2 a.m. kung di ako nagkakamali. Pero tayo it's 8:45 a.m. Ayan. So habang hindi pa tayo mag-aalmusal muna tayo saglit. Kasi gutom na ako, guys. Makakaramdam ako ng hilo kapag gutom ako. And from here, guys, 2 hours yung ibabiyahe natin. So medyo mahaba-haba siya. Binili ko lang to sa convenience store dito rin sa mismong terminal na to. Top. Nandito ako ngayon sa gate 6 kasi dyan tayo sasakay. Iba-ibang bus naman yan, depende sa makukuha mo. Bumili ako dito mismo ng personal, hindi na ako nag-book or nag-reserve. Pero mas maganda talaga mag-reserve kasi muntikan nang maubusan. Meron kasing available na 8, wala pa lang available na 8:30 kasi naubos na. Yung available lang na 8:45 is tatlo na lang, buti na lang nakakuha pa ako. Masarap siya, para siyang lasang pizza, parang pizza flavor siya. Kaya na yun yung mga makakasabay natin. In fairness, malaki itong na to, itong station na to, itong bus terminal na to. Actually, connected din ito dun sa nila, no? Parang MRT or LRT nila. Maganda talaga yung nila dito, yung transport system nila. And napakamura lang. Bali nakuha ko nga pala to, guys, for 12 point something ringgit, ganun siya. Mura lang siya. Kung sa peso, parang nasa lang yun, 150 pesos, parang gano'n. Oo nga pala, guys, sa pagbili pala ng ticket, ma-share ko lang, hanapan nila kayo ng passport, gano'n siya. Pag pumunta kayo ng Melaka. Actually, kahit naman dun sa online, i-register mo yung passport number mo, no? Pero na-surprise ako dito na hahanapan ka nila ng passport papunta doon, hindi ka naman lalabas ng bansa nila, di ba? So hinahanapan siya talaga. Ang kagandahan lang is hindi siya applicable yung non-Malaysian and Malaysian, same price lang. Kasi sa iba, di ba, merong mga station dito or yung mga train station nito. Katulad nung pumunta ko ng Batu Caves, iba yung price for the non-Malaysian. So nandiyan na yung ating bus. Pasok na tayo. And may QR code dyan, i-scan nila isa-isa. Ayun si Kuya, ini-scan niya. Ayan.
Yan ang ating sasakyan ngayong araw na to, Milor Interline. Meron pang mga ibang bus na maliban dito. Pero tayo, ito ngayon ang sasakyan natin. Wow, ang bango. Sobrang ganda ng bus and comfortable yung upuan. Ayan, may aircon din eh. Ang ganda, di ba? Sayang nga lang hindi ako sa window. Sa aisle ako. Wala naman akong choice kasi kumbaga 3 na lang kasi natitira and puro aisle lang yung available. Share ko lang guys, naghanap ako sa Klook kung merong tour sa Malacca and meron siya. The problem is minimum of 2 siya. So hindi ako pwede kasi mag-isa lang naman ako. Parang nasa 1,900 eh. So kung dalawa, 3,800. So ngayon, wala. DIY tayo. Okay lang. DIY ko na lang siya. Di pa tayo maalis. 3 minutes na lang aalis na tayo. Eh, nandito na tayo sa Malacca Central guys. Exactly 2 hours talaga yung pinakabiyahe, no? And ito yung tsura ng loob ng station nila dito. Habang pinagmamasdan ko yung paligid dito guys, parang mas layback dito, no? Kung sa is sa Kuala Lumpur is puro building. Dito mas mabababa yung building nila. Ayan na yan, nandito pa rin tayo sa pinakaloob. Nagtitingin-tingin lang. Ayan, merong mga mart, tapos mga bake shop dyan, restaurant, ganyan. Ayan. Yan yung bungad sa atin guys. Ito yung itsura ng Melaka or Malacca. Meron ding dun, Maydin, kung saan ako bumili ng Meron din silang branch dito. Ayan, ang ganda nung dun, yung tawiran. Ganda nung style or pagkakadesign. Okay, sakay na tayo guys. Okay. Nag-book na lang ako ng Grab. Let's go. Yung una nating pupuntahan is yung Jonker Walk World Heritage Park guys. So, ayan, medyo traffic. 11:15 pero traffic. Meron namang available na bus doon kaso yung schedule niya is 11:30. So, sayang yung oras since limited lang yung time ko dito. Ayan. Then, nandito na tayo sa Jonker Walk World Heritage Park guys, and tingnan nyo, may makikita kayong statue dito. Siya yung father of bodybuilders in Malaysia. Yan. Dito, anong meron dito? Wala naman masyado, may Carabao dito. Bilihan ng coffee and yan, mga drinks. Then dito tayo, labas na tayo. Wala na, nakuha lang niya yung attention ko. Dato Quira, Dr. Gan Bulong. Ano ba yun? The father of bodybuilders in Malaysia. Yung makikita dito guys, parang straight siya na Ayan, yung kahabaan yan. World Tourism Day 2025. So, saan tayo mag-uumpisa? Since maraming tao yung pumupunta rito, dito tayo magsimula. Ayan. Usually, yung mga makikita rito is puro mga restaurant din, no? Ayan. Parang parang bumalik ka sa lumang panahon. Yun lang naman yung pakiramdam ko dito. No? Diba? Iba yung vibe na nitong lugar na to compared sa Kuala Lumpur. Yan. Kung sa Kuala Lumpur guys is parang mga makabago na yung mga building doon, pero dito parang old school siya, no? Ayan, marami din palang mga hostel dito. Ayan, syempre restaurant ganyan. Ayan. Kilala din nito guys kapag paggabi.
As in, masigla talaga siya. Kung into food trip kayo or shopping dito sa area na to talaga, bagay na bagay kayo guys, no? Kasi marami din talagang mabibili dito. Then try nating mag-proceed doon sa lugar na yun. Yan. Kabi-kabilaan yung mga resto, mga coffee shop, tsaka mga souvenir store, ganyan. Yan, katulad nito. Meron ding mga kakanin dito guys. So ayan, mga kakanin. Parang 2 ringgit lang siya. Tapos syempre nandiyan yung mga bread, ganyan. 3 ringgit bawat isa. So lakad-lakad muna tayo. Medyo lumabas na ako no, dito sa Jonker na to. Jonker Walk. Yan. Let's see. Merong ano doon, Hard Rock Cafe. Melaka. And that. Kumbaga sinusundan ko lang kasi yung mga tao kung saan sila pupunta. Yan na yan, meron silang pag ganyan dito. Oh, may pa-cross dito. Dito sa area na to. Yan. Wow. Pero medyo may amoy ng konti ah. Konti lang, hindi naman nasin mabaho. Yung parang ano lang, yung pag hinahangin siya. Yan, may nakalagay dito, welcome to historic city of Melaka. Ayan, tapos mayroong church doon, no? Yan, dito magaganda na yung mga establishment, pero ano pa rin siya, no? Parang ano nga sa at tawag ito, nag-lay back, ganun. Ano ba yan, gutom na ba ako? Pero kumain pa lang ako kanina. Ayan. Ayan, punta tayo doon kasi sobrang dami ng tao. Ayan. So, ibig sabihin, tourist spot din tong lugar na to. And merong clock tower din dito. Let's proceed. Ayan. Oh. Marami nagpapapicture dito. Grabe. So, ano pala to guys, no? Dutch Square siya. So, Red Square. Bali yung ano na yun is Christchurch. Kung makikita niyo yung lugar na yun. So, historic place talaga tong ano na to, area na to. Wow. And kung papansin nyo naman talaga saan katutak yung mga tourists dito. Ayan. And syempre, nandito rin ako. Baka mamaya akala nyo boss inanuhan ko lang, dinab ko lang or naglagay lang ako ng boss Syempre nandito tayo mismo, di ba? Ayan. World Tourism Day 2025. And ayan yung mga kasama nating ano dito, nagtutour din sila. Pero tayo DIY lang, 'di ba? So magkalapit lang sila nung ano kanina, no, yung Jonker Walk doon kanina na pinuntahan natin. Ayan siya. Kung makikita niyo yan, guys, inano yan for Victoria Regina, yung pinaka great queen nila. Ayan, nakasulat naman kasi doon from 1837 to 1901 siya, no. Ayan. Grabe, ang ganda. Oh. Tapos may mga unique na no dito sa sakyan, no, na pwedeng i-experience. Ayan, no, ang unique niya, di ba? Mga bisikleta to, oh. Ayan. Pag gusto niyo yung sumakay, magkano kaya yung ganyan? Iba-ibang design, no? May Spider-Man, Hello Kitty. Depende sa gusto nyo, pipiliin nyo. Ang mahirap lang talaga pag wala kang kasama, wala kang kahati. Even sa ano, sa pagta-taxi, solo mo lahat ng ano. Pero mura naman kasi yung ano dito guys, yung bayad sa taxi. Yan. Yung binayad ko dun sa taxi kanina, papunta dun sa Jonker Walk is around 7 ringgit lang naman siya. Kaysa naman maghintay pa ako ng 11:30 dun sa bus kasi may time silang sinusunod. Sayang yung oras. Ayan siya, oh. So katabi ng ano na to, Christchurch guys, is yung Melaka Art Gallery dito, no. Eh meron pang mga ano doon, mga kaparehas niya. Ayan. Grabe yung ganda dito. Something yun, no, na hindi mo makikita sa Kuala Lumpur kung di mo pupuntahan tong lugar na to. Unique din yung pinapakita niyang ganda.
Wow. Itong church na yata to guys is since 1753 oh. Ayan nakalagay. Christ Church Malacca 1753. Tapos dun to sa pinakanan, syempre mayroon pa rin mga store ng mga souvenirs. Ayan. Mga ref magnet, ganyan. 1 piece is 4 ringgit, tapos 3 pieces is 10. Pamura siya. Ayan, ito pa yung iba. Dito parang may gumagawa ng music video. Ayan sila. Oh, di ba? Mayroon silang pasayaw. Tapos maglalakad si ate. Ayan yun yung videographer nila. Ano kayang lahi itong mga to? Di ba? Ang galing. Oh. Wow. So ayan yung mga nagano. Oh. Pwedeng experience dito. Tapos may pa-sounds mismo dun sa bike. Ang galing. Nilapitan ko itong museum, no. So meron silang ticket for non-Malaysian guys is 10 ringgit, no, para dun sa adult. Para naman sa 7 to 12 is 5 ringgit. Sa mga Malaysian, 5 ringgit lang siya. So doble talaga yung price. And wala naman ako nakikita ang pumapasok. Okay lang naman sana yung price, no? Pero parang wala naman kasi ako nakikita mapasok na turista. So after ko dun sa museum guys, yung dinaanan na to is isa rin sa mga tourist spot dito sa Malacca, no? Itong Malacca River nila. And pwede nyong experience yung mag-cruise dyan. Yan. Diba? Magkakatabi-tabi lang din pala yung mga ano dito, tourist spot nila. And grabe, parang ang gandang ano dun, no? Ang gandang maglakad-lakad. And marami ring mga resto doon. Oh, ayan. Kung mahilig kayong magbasa guys, ayan, merong mga pwedeng basahin dito. And na-awardan pala sila ng 2 awards ng Green World Award 2023 for best practice category para sa pag-sustain. Ayan. So, pag nandito kayo at marami kayong time, pwede nyo yan basahin. Ayan. Yan yung mga ano nila, parang achievement nila. Ayan, the grand winner of the 7th edition of the Jean Paul. Mababasa nyo dito at makikita nyo naman kung ano yung mga organization na nagbigay sa kanila ng award. 2016, 2017, ayan, national winner of the Planet City Challenge 2020. Ayan, pumunta ako dito sa tinawiran ko kanina and makikita nyo merong daraan na nagko-cruise. Ayan sila oh. Ayan, kaway-kaway. Hello, magay tayo dyan. Oh. Di ba? Hi. Sana all. Natin sa Malacca River, try nating umakyat dito sa Stad Toys. Yan. So mayroon ding ano dito no, museum, and syempre ayun, may nakita na akong counter. So kailangan ding magbayad dito. Ayan. Ito naman sa museum na yan guys, it's 20 ringgit para sa mga non-Malaysian na adult. Pero pag Malaysian ka, it's 10 ringgit. Ayan. Okay, let's see, di na tayo papasok doon. As in, hindi lang naman ako yung hindi pumapasok guys. Even yung mga ibang turista, hindi sila as in pumapasok. Ayan. So yung mga pinapasok din nila is yung mga ano, for free. Ayan, meron pang ganyan dito. Pag nandun ka na sa Jonker Street, as in dikit-dikit na yung mga ano dito, mga tourist spot. Buti naman. Kaya kung matyaga kang maglakad-lakad, ayan, pupunta mo na sila lahat dito. After natin dyan sa museum na yan, umakyat ako guys, and another museum dito. So ang daming museum dito, no? Dun sa unang museum na inano natin kanina, yung katabi ng Christ Church,
Nasa 10 ringgit yun. Ito, 20 ringgit. Kung interesado kayo sa mga museum, marami kayong papasukan. Pero may mga entrance yan guys ha. So tayo picture-picture lang muna. Di na natin siya pinapasok. And kapag nandito ka sa pinakataas nyo, makikita mo yung view. Yan, lakad-lakad lang. Meron din mga western na ano, no, pumapasok sa museum. Pero hindi marami ah. Konti lang. Sa mga Asian, parang ano lang, lakad-lakad lang sila, picture-picture dun sa mga tourist spot, gano'n. Parang yung ginagawa ko ngayon. Yung name nung kinaanohan ko ngayon, kung nasan ako, is yung Bukit Melaka naman. No? Ayan. Kung gusto mong mas mataas na pwesto at makita mo yung ano, parang hindi naman as in tower, no? Pero at least nasa mataas kang lugar, tapos makikita mo yung ganyang view pag nandito ka. Oh. Diba? Pero meron na rin palang mga konti-konti na nag-ano, no? Matataas na building na ngayon na itinatayo doon. Kung mapapansin nyo, banda doon. Pero mini-maintain pa rin nila yung ganitong klaseng mga establishment, no? Parang bumabalik ka sa unang panahon. Which is good, di ba? Very unique. Minsan kasi nakakasawa na rin yung puro building yung nakikita mo, yung sobrang tataas. Yung mga ganito na historic na ano, di ba? Ayan, habang naglalakad tayo, makikita natin dito yung Church of Saint Paul, guys, no? Para siyang kaparehas dun sa Macau na ano na siya, parang sira na tapos minintain nila. Kumbaga, nung unang panahon pa tong ano na to, church. Parang ruins of, ano ba yun? Saint Paul din ba yun? Nakalimutan ko na. I-correct nyo na lang ako guys, yung nasa Macau. Ayan no. Dito siya sa pinakataas ng Bukit Melaka. Eh, akyatin natin syempre. Di ba? Oh. Maganda rin mag-picture-picture dito. Oh. Di ba kasi ang ganda ng view eh. Oh. Di ko lang alam guys kung nakikita no, pero kung makikita niyo yung bahay-bahay na yun, yung end niya is dagat, sobrang ganda. Kitang-kita sa mata, pero ewan ko lang kung nakikita siya sa camera. Grabe. Pero mukhang malayo pa rin siya, no? Ayan. This time, ayan, Church of Saint Paul, lapitan natin since nandito na tayo. Ayan. Dapat ano lang, medyo makalat dito. I think, ano ba to, nire-renovate ba to? Kasi may mga ano dito, oh, parang nagtatrabaho para sa ano. Ayan. Lapitan natin ang Church of Saint Paul, guys, dito sa Melaka. Hindi ba? Very random lang yung ginagawa natin, tapos nakikita na natin yung mga tourist spot. Oh. Wow! Ganda rin ang view dito sa lugar na to, oh. Ayan, kung mababasa nyo yung ano dito, historical ano nyo guys. So, itong site na to daw is ano na during Portuguese era. Portuguese era, no? Ayan. Mababasa nyo naman siya. Grabe. So, ngayon, try natin siyang pasukin sa loob. So talagang very historical tong ano na to, church na to. Yan na yan. May mga ilan ding pumunta rito, no? Ayan. Diba? Oh. Oh, okay. Hindi naman siya as in kalakihan, no? Pero grabe. Na-maintain nila yung ganito, no? Ang ganda niya, oh. Alam na alam mong yung ginamit nilang ano materials is nung pangunang panahon. Tingnan mo. Hindi siya yung katulad ngayon ng mga hollow blocks, ganyan. Wow. Hindi ko alam kung salitang Portuguese to guys, yung mga nakasulat. Kasi hindi naman siya as in naka-English, so hindi natin siya maintindihan. Ayan. Diba? Ay, meron pala dito sa ilalim. Ano ba to?
Meron ba siya naka-English? Oo, meron siya. Translated na siya. So, kung marami kayong time magbasa-basa, yan guys. Oh, di ba? Ang ganda niya. Pag interesado kayo sa mga history, marami kayong pwedeng basahin dito at matututunan about sa history ng Malacca, Malaysia. Ayan. Oh. Pero kahit hindi ko basahin yan, yung ma-appreciate mo lang yung mga ganito na mini-maintain nila and naging tourist spot pa, di ba? Imaginein mo yan. And this one is, this love marks the grave of Fro van Riebeeck, wife of John van Riebeeck, founder of Cape Colony. 1915. Wow. Ayan pa yung ibang side guys. So, ayan. May mga hindi naka-English, no? Her lies, Ruiz Machu Mario. Ganyan siya. Parang medyo meron akong takot na nararamdaman. Bigla akong nahiya kasi meron pala akong kapwa ni kanina na doon. Nakala ko ibang lahi kasi sinabi ko parang nakakatakot. Kasi meron kasi parang nakakaano kasi siya, parang nakaka-goosebump itong area na to. Parang pakiramdam ko libingan siya ng mga ano, makaunang tao, ganun. Parang pakiramdam ko kasi mga ganyan parang lapida. Di ba? Eh, dito sila nilibing. Yun ay invento ko lang naman. Kaya parang medyo tawag dito, may kilabot factor itong lugar na to. Ayan. Pati yung mga reaction na gano'n narinig pa nila. Okay lang sana kung sa ibang lahi kasi anong tawag dito, hindi naman nila naiintindihan kung ano yung salita ko. No? Pero kapag kapwa Pinoy, medyo nahihiya ako. Ayan. Ayan, labas na tayo guys. And ayan yung magiging view mo kapag nandito ka sa pinakalabas. Ayan. So yung mga kapwa natin Pinoy kanina nandito, bumaba na rin. And tayo rin, syempre. Pupunta na tayo sa ibang tourist spot dito sa Malacca. Yan. Ngayon nakababa na tayo guys from Church of St. Paul and nandito na tayo sa pinakababa. And ayan, kung makikita nyo ito guys, the only remaining part of the ancient fortress of Malacca built by Alfonso de Alborque. Ayan. Ganyan siya. Tapos kung kakaliwa kayo guys, dito, yun naman ang Malacca Sultanate Palace Museum. Pero replica na lang yun ng original na 15th century ng Palace of Sultanate. Ayan. Grabe. Kapag mahilig kayo sa mga historical, perfect itong lugar na to para sa inyo. And palagay ko, kailangan binibisita yung mga ganito. At least mas nakikilala natin ng Malaysia, no? Hindi lang yung Kuala Lumpur lang. Ayan. Ayan siya pag malapitan, guys. And kung mapapansin niyo, no, talagang inano nila itong na to, na pang tourist lang. Walang pwedeng makadaan ng mga sasakyan. Kung makikita nyo yan, may mga nakapark na sasakyan dyan. And may harang na siya. So, itong kabuuan nito hanggang doon sa may as in yan lang yung mga pwedeng allowed. Kumbaga ipapasyal ka doon sa mga historical place nila or tourist spot nila. So, kung gusto mo na ayaw mo naglalakad-lakad, pwede nga ito. Magiging road, transpo mo siya. So, malilibot mo na yung mga dito niyan. Tourist spot na hindi naglalakad. Pero syempre, kung gusto mong namnamin, di ba? Bawat lugar na pinupuntahan mo, mas masarap yung naglalakad-lakad. At the same time, nakakapag-exercise ka, di ba? Tapos, dito, tingnan nyo. Merong parang, dito, stage, pero may style na parang barko. Ayan, So, yung lugar na to is resort, no? A Famosa Resort dito sa Malacca. Ayan. Kumbaga, parang modern na siya. Then, proceed pa tayo sa ibang lugar. Ayun, meron na namang I love Malacca. Siyempre, maraming pictures sa mga ganyan. Doon tayo kanina galing, doon sa may, na yun.
Church of St. Paul. Tapos may mga estudyante, siyempre, mga pumupunta rito kasi nga historical place to eh. So marami silang matututunan dito. Ayan. Yung ano na yun guys is museum din siya, no? Pero ano na siya, makabagong museum na siya dito sa Malacca. Bali yung pangalan niyan is Museum Istana Kesultanan. Pero meron siyang harang dito. So iba siguro yung way ng entrance niya. And mag-proceed pa tayo sa ibang area guys. Buti na lang yung ano nila dito as in dikit-dikit. Kayang ano yun siguro ng buong araw, no? Pero kung gusto mong ano, yung namnamin, pwede naman kayo mag-stay ng mga ilang araw dito. As in kung gusto mong basahin yung mga historical ano nila dito, di ba? Dito sa Malacca, Malaysia. Ito palang binabaan natin kanina guys, na tawag na Pinto Gerbang Santiago. Ayan, sa ibang salita is Porta de Santiago. Ayan. Numerte yung mga makikita mga kanyon-kanyon dyan. Daming tao ngayon, no? May mga estudyante ng mga nagpunta rito. Plus yung mga turista. Karamihan mga DIY, no? Yan. Then, proceed na tayo guys sa iba. Lakad-lakad lang tayo. Ayan, i-appreciate natin yung ganda ng paligid. Buti naman naisipan nilang huwag padaanan ng mga sasakyan dito na mga car. Kasi ang tendency is masisira yung daan or medyo makalat ganyan. Tama lang na ganito lang yung dito. Ganyan lang dapat yung mga bike lang yung ina-allowed. At least mas ma-maintain nila yung ganda ng lugar. 'Di ba? Lalo na historical place, 'di ba? Dito, another museum na naman guys. So, Museum Donap. Ayan naman siya. So, daanan lang natin. Magkano naman kaya yung dito? Ang entrance. So far, wala pa tayo nakikita ang museum na free. Lahat may bayad. Ayan. Ang cute talaga nito. Tapos may pa-music pa sila habang nakasakay ka. Okay. So, dito tayo. Nandun kasi yung iba maraming tao dito tayo sa edit. You know. Cross tayo dito sa diba? Since meron kasi siyang package, kaya kinuha ko na siya. Kahit na 38 ringgit siya. Kaya sabi ko parang may vibe ng